Nung nag-operate kami sa Davao Oriental, yun talagang inkwentro na hindi ako nag-expect na mangyari talaga yun. Unang-una, nung nasa objective pa kami, nararamdaman ko na nung gabi pa yun na ang kalaban nasa paligid lang. Nung umaga na yun, kami ang nagli-leading. Yung platoon sergeant ko, si Staff Sergeant sa Bilina, advice niya sa akin, huwag kang magkumpiyansa, ang kalaban nandyan sa paligid. Nung pababa na kami sa area, nauupihan ko yung kalaban. Napakarami nila. Tsaka nagka-admin sila. Maraming mga baril nakakalat. Nagre-relax sila. So anong pakiramdam mo nung nakakita ka talaga ng kalaban na ganun karami? Nararamdaman ko, kinakabahan ako, pero tiwala ako sa sarili ko. Kasi yung kalaban, nakikita ko sila, at saka sila hindi sila unprepared sila. Samantalang yung team namin, ready for preposition na para wagwagin sila. So may tiwala ka sa sarili mo. Siyempre, sa kasama mo, malaki rin ang tiwala mo na maging successful yung mission. May tiwala ko sa sarili ko, sa kasama ko. Kasi kung wala sila, wala rin akong accomplishment. Lalong-lalo na sa Panginoon na successful na yung operasyon namin na nandyan sa paligid namin. Dinutulungan niya kami. So ano yung mga na-contribute mo that time na nasa time na ng pakikibagbakbakan, no? Ano yung mga ginawa mo? Ano yung mga na-contribute mo sa group? Ang na-contribute ko po ay nakakatulong ako sa port company. Lalong-lalo na ay ako yung nagiging leading man doon, lead scout. Pinindigan ko talaga yung pagka-ranger ko. Yung unang-una nung pagkaputukan, inunahan ko na agad yung pag-assault. Kaya nung pag-assault ko, agad-agad nakaka-recover ako ng M16. Tsaka di ko akalain na umabot pala na 15 ng baril yung nakakuha namin noon na time na yun. Ang na-contribute ko po dito sa unit ko sa port company ay malaking tulong po sa buong SOCOM unit ng PE. Nung oras na nakita mo yung pagkarami-raming mga kalaban, ano yung mga ginawa mo? Nung nakita na upihan ko yung kalaban, ang ginawa ko, pinahold ko muna yung isang seksyon. Then bumaba ako, kasama ko yung guide. Yung mga pack namin, binaba namin. Then nagsama kami ng guide ko. Nung inupihan ko yung objective, nakikita ko yung maraming kalaban na nag-admin sila, naglilinis ng baril. Nung binayno ko sila, nakikita ko talaga yung mga kalaban, maraming baril. Then tinawag ko yung team leader ko, tsaka platoon sergeant ko, naghingi ako ng advice ng command nga galing sa kanila. Nung bumaba sila, pina-security ko agad yung isang team doon sa taas para yung kalaban hindi makaakyat. Naghingi ako ng advice ng team leader ko, platoon sergeant ko, bumaba yung isang team, inuupihan yung kalaban. Maswerte na din kami kasi nakita namin nandun yung malaking puno ng kahoy, nakatago kami doon. Inintay ko rin yung command ng platoon sergeant, agad bago kami maputok. Then, nung binigay ng instruction sa amin ng platoon sergeant, agad naming pinaputukan yung kalaban. So, nagkaroon ng assault, ganun, o maneuver, ano ba? Nung nagkaputukan na, mga 5 minutes na putukan, nagkukuman si Staff Sergeant sa Bilina bilang isang platoon sergeant na assault. Ang ginawa namin, nag-assault kami. Sa gilid-gilid may security. Habang nag-assault kami, sabay putok. Nakikita namin yung kalaban na tumatakbo. Iniwanan yung baril, sumisigaw. Nung napasok na namin yung objective, doon nakikita namin yung mararaming baril na naka-stock arm. At agad-agad, nare-recover ni Staff Sergeant sa Bilina ang 4 na baril. And then, lahat-lahat kami, naka-security doon. Naka-all around security, yung isang team nasa taas, tsaka naka-all around security. Para bagat man yung kalaban, hindi makakapasok. At sa araw na yun, naka-recover kami ng
15 ng baril doon. Dahil sa pagdadala ni Staff Sergeant Sabilina bilang isang platoon sergeant. So, ano-ano yung may mga nasugatan ba sa kalaban? May mga namatay ba? Sa kalaban naman, may dalawang nasusugatan doon. Ang isa, na-recover nila Sir Kausing, yung isang section nila doon sa tapat ng creek lines. Yung babae ang wounded doon, tapos namumutla, nalulos blood siya. Yung pangalawa naman, doon sa may hagdanan, tutumba rin, tinamaan din sa paa. So, binuhay nyo? Ang ginawa namin, pinuhay namin siya, inalagaan namin siya, ginamot namin siya, pinakain namin siya, tsaka dinala namin siya sa ospital. Ano yung ano yung naramdaman mo nung nakikita mo yung mga kalaban na may mga tama na at nahihirapan sa ganung sitwasyon? Ang nararamdaman ko nung nakita ko yung kalaban sa sitwasyon nila, naawa ko sa kanila, pero andun pa rin yung galit ko, pero pinapababa ko pa rin yung galit ko sa kanila. Kasi nakikita ko yung sugat na hindi na sila nakakalakad. Bakit ka may galit sa kanila? Galit po ako sa kanila kasi lumalabag sila sa batas ng gobyerno. Kaya nagiging kalaban na rin sila ng gobyerno. Hindi mo ba inisip na sila yung mga iba doon ay mga biktima lamang ng maling paniniwala? Alam ko po, kaya nung sa pangyayaring ngayon, nung nakita ko sila, naramdaman ko rin yung awa sa kalaban, lalo na yung may sugat. Kaya nyo binuhay? Kaya ang ginawa namin, binuhay namin sila, ginamot, saka binibisa ng maayos. Hanggat sa nakapunta sila sa ospital. So ano yung nagiging epekto ng ginawa nyo? So, kumbaga yung pagbuhay nyo sa kalaban, ano yung nagiging epekto sa mga kasamaan ng mga kalabang nasugatan? Ang nagiging epekto po doon, nung natulungan namin sila, ay malaking halaga po yun kasi ang nangyari nun, sumurrender yung grupo ng kalaban. Agad-agad yung grupo nila ay na-disorganize. Kaya sa tulong namin sa kanila, sumurrender yung grupo nila. Sa palagay mo ba maganda yung ginawa nyong pagbubuhay sa mga sugatang kalaban? Opo, magandang pamaraan yung pagbuhay namin sa kanila kasi nabigyan namin sila ng pagkakataon na lumabas sa grupo nila. Sinong ano yung nag-udyok sa'yo o sino yung nag-utos sa inyo na buhayin yung mga kalaban na sugatan? Ang nag-advise po sa amin si Staff Sergeant Sabilina. Ang advice niya na buhayin yung kalaban, tulungan, gamutin, tsaka alagaan. Kaya ang nangyari, inaarawan namin sila. Dahil kapwa pa rin natin mga Pilipino. Opo, kapwa natin din tao sila. Ano yung mga bagay na nag-udyok sa'yo para pumasok ka o sumapi ka sa bilang isang ganap na scout ranger? Ang bagay na bakit ako pumasok bilang isang sundalo ay handa ko pong ipaglilingkod sa bayan o sa anumang bagay o paraan ang serbisyo ko sa gobyerno. Kung hindi, ina-idol mo ba yung mga ranger? Ano ba? Kung bakit ka pumasok bilang Unang-una, noon pa man na-idol ko na talaga ang ranger. Simula nung bata pa ako. Kaya nung naging sundalo ako, pinangarap ko talaga magiging scout ranger. Bakit mo ina-idol ng bata? Kasi noong unang panahon, nakikita ko yung sa TV, yung mga rangers na naka-black suit. Lumalaban sila ng walang atrasan. Kaya doon ko sila naidulo. Magagaling sila sa labanan at saka sa SOP. Sa bawat labanang na-encounter mo, hindi ka ba
kinabahan o naisip man lang na umalis na lang sa serbisyo para sa pamilya mo, para mapanatag yung loob nila, para siyempre yung asawa mo, anak mo o ano, nag-iisip lagi sa'yo, lalo na kung nasa operasyon ka, ano yung mga dapat mo ginawa para mapanatili ka sa Unang-una po, may tiwala po ako sa sarili ko. Pangalawa, lalong-lalo sa Panginoon. Bagat di maiwasan may paengkwentro tayo, andun pa rin yung kaba. Pero isinasa puso ko, kahit ano mang mangyari, handa pa rin akong maglingkod sa bayan. At saka sa pamilya ko, naiintindihan naman nila ako. pero ganun ba yung isang ranger? Oo, kasi ang ranger, meron tayong pinanunumpa. Kaya yung pinanunumpa ko, yung out of ranger, na isinasa puso ko yun. Kaya nagiging ganito ako. Na handa kang lumaban kahit sa anumang labanan? Handang-handa akong lumaban kahit sa anong labanan. Mga mensahe ko po